Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa at hinihiling ko po ang lahat ay magsitayo po at tayo dumako sa diwa ng panalangin. Sama-sama po nating alaya ng pagsamba at papurit pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang sabi po ng kanyang salita, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Kaya't wag ho natin kaligtaan palagi ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ho ng kagawian ng iba, lalo na ho ngayon na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sa halip ay palakasin po natin ang loob ng isa't isa. Hallelujah! Aming Diyos, aming Amang Banal, amin pong sama-samang pinapahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong kabanalan sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan mo po sa buhay ng iyong mga anak na patuloy mo pong ginagabayan, iniingatan, saan man po kami maparoon, O Diyos, andon ang pagsama mo po sa amin. Sa umaga po ito, aming Ama, sama-sama ka po namin, nasasambahin at papupurihan. Dalangin po namin na ang aming katawan, espiritu at kaluluwa ay may handa po namin mabuti sa pagharap sa iyo upang sumamba. Nihiling po namin na patubayin mo po kami, pangunahan mo po kami, O Diyos, sa aming pong gagawin na pagsamba. At aming dinadalangin ang iyong lingkod na magpapahayag po na iyong salita. Salamat po sa inilagay mo pong mga salita mo sa kanyang puso, O Diyos, na mamumutawi sa kanyang labi, na aabot po, O Diyos, sa aming mga pandinig. Dalangin po namin at tanggapin po namin ito bilang salita mo po, O Diyos. Ito man po ay pagtuturo sa amin, pagpapaalala, pagpapanibagong sigla at lakas sa amin, Panginoon. Tatanggapin po namin ito, O Diyos. Ito ay para sa amin din pong kapakinabangan at patuloy na paglago sa amin pong buhay espiritual. At patumbayan niyo rin po ang iyong mga lingkod na itinalaga mo po upang mamuna sa pag-aawitan po, O Diyos, ng mga awiting ng makalangit. Dalangin po namin, O Diyos, na patubayan mo po sila ng iyong banal na espiritu. At ang mga awitin po na sama-sama po naming aawitin, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na dito pa lamang po, O Diyos, ay makatanggap na po kami ng kapahayagan mo po, aming Panginoon, na ihipo, O Diyos, at aantig po sa puso ng bawat isa. At dalangin din po namin ang aming mga kapatid na kasalukuyan na sila po ay pabiyahe patungo po dito. Pakiingatan nyo rin po sila, aming Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Diyos. At ngayon po, Panginoon, may kagalakan sa aming puso, may kahandaan, Panginoon, at kalinawan ng aming kaisipan na sama-sama pong sasamba at magpupuri sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu. Amen.
Let's give the best clap to the Lord. Amen. Nanyayahan ko po ang lahat na magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Because He is the Lord of all creation. Amen. Glory to God.
colors of fall to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that I sing, all is claiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all struck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has sold every lightning should go, or seen heavenly storehouses laden with snow. You imagine the sun and gives source to its light, yet consider to bring us the colors of night. Not entitled, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all struck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, indescribable, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, all struck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. You're amazing. Yes, Lord. Yes, Lord God. You're an amazing God. We glory you, lift you, Lord. We continue to praise you. Yes, Lord God. You are here. We worship you, Lord God. Continue to praise you. Continue to lift you, Lord. Glory in your name, the King of Kings, O Lord God. You are here, moving in
so Lord God, even we don't see it, you are working, Lord God. Even we don't feel it, Lord, we know you are working. Never stop working. You never stop working. Come on, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even if I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord God, you're a waymaker. You're a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working, Lord God. Come on, church, let us sing it. Even though we don't see it, even though we don't feel it, we know that God is always working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who Lord God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Oh, yes, so God, that is who you are. You are a waymaker, Lord God. Waymaker, you're a promise keeper, Lord God. You're the light in our darkness. That is who you are. Yes, God. That is who you are. That is who you are. That is who you
of Kings. We lift your name, we glorify you, Lord God. Glorify your name, Jesus. Even though we are sinners, oh Lord God, you chose us, oh Lord. You covered us with your blood Is holy, so that our sins would be washed away, oh Lord. It is you. You are the reason why we are righteous, oh Lord. You are the only way, oh Lord God. There's no other way to the God Father but only Jesus Christ. Yes, Lord. Thank you for all the blessings that you have given us, oh Lord. We know that this is not enough. You still continue to bless us, oh Lord God. Lift your name on high. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hello po, good morning po sa bawat isa. Dumako po tayo sa one of the most exciting part, yung ngayong pagbibigay. Amen? Tama po ba? Sino po na-excite magbigay? Meron po natatandaan ko po may isang kwento about the pastor kung saan bago siya mag-preach sa giving ay may binigyan siyang membro ng pera. Nung binigyan niya po yung membro, hindi po alam ng congregation na binigyan niya ng pera yung membro. So nung nagpe-preach na po yung pastor about giving, at ang sabi niya po doon sa congregation ay humingi po siya ng pera. Agad-agad po yung binigyan niya ng pera, tumayo, binigay niya po yung pera sa pastor. Hindi po alam ng congregation yun na binigay niya yung pera. Pero agad-agad, binigay niya agad yung pera. Ano po, a simple illustration po mga kapatid. Bakit ang bilis niyang ibigay? Kasi alam niyang hindi sa kanya yung pera. Same way in our lives, same way sa ating mananampalataya, napakabilis lamang po magbigay para sa Panginoon kung alam mo na hindi to galing sa'yo. Ito'y galing sa Panginoon. Amen? Ang bilis lang, napakabilis. Hindi pa nga sinasabi ni Pastor, pahingi ng perang ganito. Sabi niya, tumayo ka agad, binigay niya kagad yung pera. Kasi bakit? Alam niya, hindi sa kanya yon. Ganon din tayo mga kapatid. Ang bilis lang, ang dali lang magbigay sa Panginoon kung alam mong hindi ito galing sa'yo. Amen? Baka sabihin nyo, pinaghirapan ko ito kapatid, hindi mo masasabing pinaghirapan mo yan kung hindi naman sinustain ng Diyos yung kalusugan mo. Kung hindi ka pinagbigyan ng Diyos ng opportunity para kumita, paano mangyayaring dahil sa pinaghirapan mo ito? Lahat po ito ay galing sa Diyos. Pakakatandaan nyo sana yon. Si David, alam niya po yon. Sabi niya po ay ano ang pwede kong ibalik sa Diyos kung ang lahat ay galing sa Diyos. Amen po? Okay, tingnan nyo lamang po kung paano po yung cycle. Pag binasa po natin ang Biblia, in the book of John, sabi po doon ay, una tayong minahal ng Diyos, kaya tayo nakakamahal. Amen po, tama ba yun? Nakakamahal tayo, mali yata. Marunong tayong magmahal dahil una tayong minahal ng Diyos. Okay po? So the reason kung bakit tayo nagmamahal ay dahil una nating naranasan ng pagmamahal ng Diyos. Ganon din in the gospel. Tayo daw po ay nakakapagpatawad dahil una tayong pinatawad ng Diyos. Ganon din po mga kapatid, in the book of Corinthians, sabi doon ay kino-comfort tayong una ng Diyos upang ma-comfort natin ang iba. So nakikita po yung cycle. Ngayon kung tatanungin ko kayo, bakit kaya tayo pinagpapala ng Diyos? Ano po, complete that cycle, upang mapagpala po natin ang iba.
Tandaan niyo po sana yon. Don't break the cycle. Pag brinake niyo po yung cycle, hindi po iikot ang cycle pag brinake niyo po. So you are blessed to be a blessing, sabi po ng Biblia. Ngayon, yung blessing na inire-release natin mga kapatid, make sure na itong blessing na ito is for the expansion of the kingdom para makakontribute tayo na makilala pa lalo ang Diyos dahil yun ang purpose ng Diyos. Okay po? Nasusundan po ba natin? Imagine niyo po, nung lumabas po ang Israelite out of Egypt, they have silver and gold. Ang yaman-yaman nila. Pero hindi lang ito para sa sarili nila. Sabi ng Panginoon, pinagyaman sila ng Panginoon so that they can build a temple for God upang ang tao ay makilala ang Diyos. So tayo po'y pinagpapala, ibinabalik natin sa Diyos upang mas lalo pang makilala ang Diyos. Amen? Mabilis lamang po. Napakabilis lang. Napakadali lang magbigay kung alam niyo po na ito hindi galing sa inyo. Ito'y galing sa Diyos. And I'm encouraging you mga kapatid, hindi po kayo magsisisi. Ako po ay buhay na patotoo pagdating sa bagay na ito. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos. Lord, abilities, character ay galing sa inyo, Panginoon. Even yung puso namin ay who can transform the heart, Lord. Only you alone. Kaya po sa mga oras na ito, God, we are just praying for our hearts, Lord Jesus. Touch our hearts, Panginoon, na magkaroon ng ng kagalakan sa pagbibigay ang aming mga puso, Panginoon. For the right reason, Lord Jesus. Para po mas lalo pang maipalaganap ang salita niyo, Panginoon. Para po makaka-contribute po kami sa pagpapahayag pa ng magandang balita na ginawa ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Lord. I'm just praying for them. Mula sa inyong kayamanan, pagpalain niyo ang aking mga kapatid na ito. At mula sa pagpapalang niyan, Panginoon, matutunan nilang ibalik sa inyo pang pagpapalang ito upang lalo pang lumawak ang kaharian ninyo, Panginoon. Salamat, Ama. Bless their hearts. Bless niyo po, Panginoon, yung kanilang pinagkakitaan. I'm speaking in the power of the name of Jesus Christ that the blessing will be released sa lahat ng pinagkakitaan. Every sources of income na meron sila, Lord, i-increase niyo pa ito, Panginoon. Enlarge their border, enlarge their territories in the name of Jesus Christ. Salamat po ng marami, O Diyos. We give you praises, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Few announcement lang po, hindi mahaba ito. Ano pong araw ang February 28? Sabado. Libre po kayo noon, lalo na sa mga mag-asawa. Kasi po ngayong buwan ito ay we call it a love month. So instead po na mag-date kayo sa labas, dito na lang kayo mag-date sa February 28. At makakapakinig pa po kayo ng salita ng Diyos. At dahil po meron tayong guest speaker on Saturday. That Saturday, February 28, si Pastor Emil David. At ano itong okasyon na to? Ito po yung, anong tawag dito? Couples Night. Ayan. So ang team po ang title po is Christ is the cord that binds a couple. So, inaanyahan po namin kayong lahat sa February 28. So, of course, sa mga mag-asawa, hindi naman lahat. Baka pati yung mga anak nyo pumunta rito na okay lang po. Dahil meron pong bayad ang ticket. 300. Ayan. Yung 300 pong yon ay, of course, meron tayong dinner. Yung dinner po natin ay buffet dinner. Sino pa po ang walang ticket? Marami pa. Nabasa ko po kasi kanina sa sa GC ng Pastors and Deacons.
iilan pa lang po yung bumili ng ticket. So hanapin po natin si Sister Francine Perez, nasa likod siya. Kung gusto niyo pong mag-avail at bumili ng ticket, ano po, after the service. Yan, wala na. Ulitin ko po, February 28, that's Saturday, couples event po, with guest speaker, Pastor Emil David, alas 3 po ng hapon. Ang ticket po natin ay 300 pesos at meron pong kasamang dinner, buffet dinner po. So ulitin ko po, yung ticket po natin, 300 kay Sister Francine. Hanapin niyo po after the service. Ngayon po ay patuloy po tayo sa aral, nag-aaral at marami po tayong question every Saturday, which is the New City Catechism. Nasa question number 6 na po tayo. Ayan. So paano natin luluwalhatiin ang Diyos? Ang sagot po ay kinuha po sa atin sa Deuteronomy chapter 11 verse 1. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya at ng pagsunod sa Kanya sa Kanyang mga utos at kautusan. Ngayon po ay ihandaan po natin ang mga sarili sa pakinig ng salita ng Panginoon. At before that, I think meron po tayong scripture reading from Brother Mike. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, samahan niyo lang po akong basahin ang salita ng Diyos mula sa mga awit, chapter 4, at inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang. Starting verse 1, O Diyos na aking tagapagtanggol, sagutin niyo po ako kapag ako'y tumatawag sa inyo. Hindi ba noon tinulungan niyo ako nang ako'y nasa kagipitan? Kaya ngayon, maawa kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko. Kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan? Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Marami ang nagsasabi, sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kaawaan niyo po kami. Pinaliligayan niyo ako higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog po ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon ko. Purihin po ang Panginoon at maaari na po tayong umupo. Ihanda po natin ang aming mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos delivered by Pastor JB. Magandang umaga po sa bawat isa. Shishi, advance Happy Chinese New Year. Kailangan na po ba nating mag-aral ng Mandarin or Fukian? Hindi natin alam. So dati akala ko agawan lang ng lupa. Meron na ring agawan ng karagatan. But anyway, sa lahat po ng mga nangyari sa bansa po natin, tandaan po natin, lagi po natin tignan ano po ang ginagawa ng Panginoon in relation to His people. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas. At the end of the day, in the end, lahat naman po ang buong mundo naman po ay ating mamanahin. Naniniwala po ba kayo doon? Pag ayaw po yung maniwala, pwede nyo pong ibigay yung share nyo sa kapatid nyo. Pero mamanahin po natin yung buong mundo, kaya kahit sakupin po tayo ng iba't ibang mga bansa, lalo na yung mga hindi naman naniniwala sa Diyos ng Biblia, matatapos din po sila. No? Tandaan po natin, wala pong bansa or nation na nagtagal. Kahit po ang pinakasikat na mga bayan noon, Roman Empire,
ang Babylon, ang Assyria, no? Ang Egypt. Hindi po nagtagal yung mga yan. So, what we should believe and see sa mga nangyari po sa atin is ano po ang ginagawa ng Panginoon in relation to God's people. Sa umaga pong ito, we would continue and end with John chapter 4. So meron na lamang po tayong mga 12 verses from 43 to 54. And before we start, let us pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito. Ikaw ang aming dinadakila at tinataas. Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na may kalayaan kami upang mapurihan ka at makapakinig at makapag-aral ng inyong salita. Dinadalangin namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa umagang ito at bigyan niyo po kami ng kaunawaan na nanggagaling sa kalangitan upang aming maunawaan at maisa puso at maisa pamuhay at maibahagi ang inyong mga salita. Kumausap ka sa amin, Panginoon, at huwag niyo pong hayaan na hindi kami mapagpala sa pamamagitan ng inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa chapter 4 po tayo ay matatapos na. And so, this is a story shifting from the Samaritan woman. Ang chapter 4 po ay kilala bilang kwento ng pagka-encounter ng Samaritanong babae by the well sa tabi ng balon ni Jacob with Jesus. Pero may natitira pong verses dito na ang Panginoon po ay naka-encounter din ng isa pang tao. So ito po ay ang pagkakakilala or pagkalapit sa kanya ng isang opisyales. So we would see in chapter 4 that Jesus deals with all levels, no, of people in society. Ang Samaritanong babae po ay isang outcast. Siya po ay second-class citizen as an Israelite dahil Samaritan siya. At siya po ay namumuhay ng immoral. Marami siyang mga nakasamang lalaki na hindi naman niya asawa at nakarami siya. In these last verses, ito naman po ay isang tao na nasa mataas na posisyon, isa pong official. Ayon sa mga ibang scholars and theologian, sinasabi nila na ito ay isang government official or Roman official, or meron naman nagsasabi na ito ay official under King Herod. But nevertheless, ang official pong ito ay someone in a position and authority. Someone na kinikilala at binibigyan ng respeto at kapag sa paggampan ng kanyang tungkulin, siya ay dapat pakinggan at sundin. So, in verse 43, sabi po dito, after the 2 days, he departed for Galilee. So, ang John po, ang Gospel according to John, it was written chronologically, according to the sequence that it happened in history. Ang iba po kasing Gospels, I think also Luke, it was written chronologically, so may sinusunod po siyang timeline. But from what I know, Matthew and Mark, hindi po ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Kaya minsan parang nakakalito. But lahat po ay natapos sa pagkakapako ng Panginoon, pagkamatay niya at muli niyang pagkabuhay at pagkaakyat. Sa 4 na Gospels, ito po yung common sa kanila. With John, it was written chronologically, kaya sinabi niya after the 2 days. Ano po yung 2 days na yun? Yun ay nung nanatili siya sa Samaria. Kaya napakahalaga po talaga na pag pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, hindi lamang po dun sa verse na tayo ay nakafocus, kundi yung sa prior verses and also the succeeding verses para makita po natin yung buong konteksto ng kwento. Lagi ko pong halimbawa sa inyo sa mga nanonood ng K-drama na mayroong mga ilang seasons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino po sa inyo ang gusto mag-umpisa sa season 3? Season 2. Season 6. Wala. Paano pag sinabi sa inyo, hindi, pinakamagandang season yung sa 2, yung season 1, boring pa. Lalaktawin niyo po ba yung season 1? Hindi, pinakamaganda yung season finale, the final season. Lalaktawin niyo po ba yung mga naunang seasons? Hindi po, dahil gusto nating ma-appreciate yung buong kwento. Gusto nating maintindihan bakit ganun ang nangyari para mas malinamnam natin yung mga pangyayari doon sa bidang ito na parang tayo ay kasama niya. Di ba? Dumaan siya sa pagsubok, may
may mga kontrabida sa buhay niya, tinagtaksilan siya, tapos ng bandang huli, no, siya yung nagwagi. So tayo ay celebrate doon sa doon sa bida, doon sa kwento. So ganun din po sa salita ng Panginoon, we want to understand, we want to appreciate the context and the story. That's why we are doing the Gospel according to John na hinihimay-himay po natin dahil ito po ay isinulat din ni John with the intention na maintindihan ng mga nagbabasa ng kanyang liham para mas maunawaan nila kung ano yung mga nangyari at kung sino ang Panginoong Jesus. So after the 2 days, that was from Samaria, He departed for Galilee. So from Samaria to Galilee. So ang mga Gospels din po, no, sila po ay mga biography author. Sinusulat din po nila hindi lamang yung mga nangyari, kundi kung saan nangyari. Sa isa pong kwento, napakahalaga din nung lugar. Di po ba? Pag tayo ay nagkukwento, tapos tatanungin natin, saan yan? Pag may nabalitaan tayo, may nasagasaan. Saan? Basta may nasagasaan. Hindi tayo masyadong interesado, di ba? Pero pag nasabi natin, dyan sa MacArthur, lagi na lang may ano dyan. Kasi yung mga sasakyan, no? O kaya yung mga biglang tumatawid. Tapos, gabi. So marami talagang mga ganyang insidente. So it is also important to understand na saan ito nangyari. So Jesus now departed for Galilee. At dito po natin makikita na ang Panginoon po ay bumalik, no? Sapagkat ang Galilee po ay dito yung kung saan kanyang unang ginawa yung miracle. Naalala niyo po ba yon? Ano yung first miracle of Jesus Christ? He turned the water into a good wine. Saan po ito? Sa Cana. The wedding in Cana. Kaya, di ba, basta may ginawang water into wine ng Panginoon. Nagmilagro siya doon. Pero dahil isinulat, dahil may kahalagahan, kaya dito bumabalik po ang Panginoon sa Cana. In verse 44, in parenthetical sentence, sabi po dito ng may akda, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his own hometown. A prophet has no honor in his own hometown. Kaya po ang Panginoon ay pumunta sa Galilee, ibig sabihin sa kanyang mismong hometown in Nazareth, no? Hindi po siya kinikilalang propeta. Or maaaring kinikilala siyang propeta, but they do not honor him as a prophet. Mababasa po natin sa Matthew 13, verse 57. Sabi po dito, and they took offense at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and in his own household. Ganon din po sa Mark 6 verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joseph and Judas and Simon, and are not his sisters here with us? And they took offense at him. Verse 4, and Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and among his relatives and in his own household. And also in Luke chapter 4 verse 22 to 24, Luke 4:22 to 24, and all spoke well of him and marveled at the gracious words that were coming from his mouth. And they said, is not this Joseph's son? And he said to them, doubtless you will quote to me this proverb, physician, heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here in your hometown as well. Verse 24, and he said, truly I say to you, no prophet is acceptable in his hometown. So, in all the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, binanggit po ito, that Jesus said, the prophet is not honored in his own hometown.
Hindi na po ito bago sa Panginoong Jesus. Sapagkat in the Old Testament, kahit po yung mga propeta noon ay hindi po ginagalang. Halimbawa po si Prophet Jeremiah. He was the only true voice of God. Hindi po siya pinakinggan. Ang lahat ng mga propeta sinasabi, peace, peace, peace in Jerusalem. Ang sabi ni Jeremiah, walang kapayapaan, walang kaligtasan sapagkat sumuway kayo sa Panginoon. Ano pong ginawa nila? Pinakulong siya, pinahirapan siya. Sino pa po? Si Prophet Elijah. He cursed the Israel. At ang ginawa ng Panginoon, hindi siya nagpadala ng ulan. There was a drought. Pero gumawa po ng milagro si Elijah. Saan po? Kanino? Sa babaeng Sunamita. Hindi po Israelita. Marami pa pong mga propeta in the Old Testament, they were not honored in his own hometown and household. Meron po tayong kasabihan na familiarity breeds contempt. May mga pagkakataon po na sa behavior ng isang tao, dahil nagiging familiar tayo sa isang tao or sa isang bagay, hindi na natin binibigyan ng tamang pagkilala o respeto. Kaya minsan po, di ba, may mga, halimbawa po sa mga estudyante, pag masyadong close yung estudyante dun sa teacher, na FC na siya, nawawalan na ng respeto na nakakalimutan niya na teacher niya yon. Ganon din po sa magulang at anak. May sentimentality na, ay, kailangan BFF kami nung anak ko. So, maganda po yon. Pero may pagkakataon din na dahil doon, nawawalan ng respeto yung anak sa magulang. Naakala mo, kasing edad niya lang. Naakala mo, best friend niya lang. Pero dapat, nandoon pa rin yung pagrespeto sa magulang. At sa atin din po, sa mga Kristiyano, dahil nagiging familiar na tayo, nagiging routine yung pagiging Kristiyano natin, yung pananampalataya natin, na nagiging kontento tayo sa mga bagay-bagay nang naaayon sa Panginoon. Halimbawa po, how do we not give honor to God? May isang TV station or palabas, anong tawag po sa Diyos? Bro. Si Bro. Si G. Na akala mo, barkada mo lang. Where is the honor? Where is the respect? Where is the reverence? Although, of course, the intention was, God is reaching out to us. Hindi nalalayo ang Panginoon, pero hindi po dapat dumating sa punto na parang ka-level mo na ang Diyos. Hindi darating sa punto na parang kaya mong akbayin ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos. Mahal tayo ng Diyos, totoo po yan. Ngunit hindi po kailangan mawala yung paggalang sa Kanya bilang isang Diyos. Halimbawa din po, minsan, pag pupunta po tayo sa church, gaano po tayo nagpe-prepare? Sa oras po natin, sa pananamit po natin, doon sa lahat ng paghahanda na gagawin natin. Alam naman natin yun every Sunday. Alam naman natin yung oras. Hindi naman nagbago, hindi naman surprise. Hindi po blind box yung ating schedule. Pero pag dumarating na tayo, hindi tayo handa. Minsan din, may pagkakataon na, ito po, wag niyo po akong i-misunderstand, hindi po kasalanan. No? Kung ano man yung suot mo, basta may suot ka. Hindi ka po namin papapasukin kung wala kang suot. No? Basta may suot ka. Pero minsan, yung iisip ng tao, ay, church naman yan. No? Hindi naman kulto yan na kailangan may uniform ka. Yes, pero nasaan din yung pagpapakita ng honor dun sa pupuntahan mo, dun sa kikilalanin mo, dun sa pupurihan mo, na para bang nasa bahay ka lang. Minsan, magchichinelas ka lang. Naintindihan po natin kung wala ka naman talagang sapatos. Come as you are. Pero if you can give your best, why not come at your best? Why not come ready? Di po ba?
So again, it is not a sin. Hindi po kasalanan kung hindi po tayo sinabihan ng Panginoon na dapat ganito yung suot mo. But it is your personal conviction. And I hope that God would talk to you. Are you coming here out of reverence, out of worship, or out of familiarity? Paano mo pinapakita yung pagsamba mo sa Panginoon? Pag tayo po ba ay pumunta sa kasal, tayo po ba ay magsusuot lang ng pambahay? Ayaw po natin pagtinginan tayo ng mga tao. Bakit pagdating sa church, parang mas mahalaga yung pagkasal? Minsan, mas maganda pa nga yung suot mo kaysa doon sa kinakasal. Tapos kung bida-bida ka, ikaw pa yung naka-white. Sa mga mag-attend po ng kasal, hindi ka dapat mag-white. No, yung bride lang, dapat yung naka-white. Siya yung main character doon. So, ang Panginoon po, sabi nila, anak lang ng karpentero yan eh. Wala na pong paggalang at pagkilala sa Panginoong Jesus. And that's also the reason why He did not do miracles. Sinabi rin po ng Panginoon noon, kung wala kayong paniniwala at wala rin naman kayong interest, you will not see signs. Yung mga lumapit po sa Kanya, can you give us signs? Ano pong sabi ng Panginoon? You wicked generation, you will have no signs other than the sign of Jonah, which is yung resurrection of Jesus Christ in 3 days. So Jesus was a commoner and He was in contempt. In verses 45 to 46, so when He came to Galilee, the Galileans welcomed Him. No, hindi po siya taga dito, but they welcomed Him, having seen all that He had done in Jerusalem at the feast. So ito po yung wedding in Cana. May mga nakasaksi at may mga nakarinig nung ginawa niya. For they too had gone to the feast. Verse 46, so He came again to Cana in Galilee. So bumalik po siya, where He had made the water wine. And at Capernaum, there was an official whose son was ill. Dito na po natin uumpisahan yung second character encounter ng Panginoon. From the Samaritan woman to a royal official. At sino po itong taong ito? At bakit siya nilapitan? Because he was welcomed as a prophet. Hindi po, kapag tayo po ay may sakit, hindi po tayo pupunta sa karpintero. Tama po ba? Kapag tayo po ay nilalagnat na ng 3 araw, hindi po kayo pupunta ng SM. Kapag nagde-deliryo na, 4 na araw, 5 araw ka ng mataas ang lagnat, pupunta ka ba ng Spelapco? Sino pong pupuntahan natin? Sino kukonsultahan natin? Doktor. No, siyempre, una yung Panginoon. Actually, hindi mo kailangang hintayin yung 5 days. Sa una pa lang. Pero God gave us wisdom. 5 days ka nang nilalagnat. So, sino pupuntahan mo? Ang doktor. At dito po, ang official, bakit niya pinuntahan ng Panginoon? Dahil may kailangan po siya. At bakit niya po pinuntahan ng Panginoon? Ano ngayon kung may kailangan siya? Dahil alam niya na kaya niyang pagalingin or ibigay yung kailangan ng official na yon. Kapag tayo po ay may problema, hindi po tayo lalapit sa kaaway natin. Pag may challenge ka sa buhay, lalapitan mo ba yung laging nambabash sa'yo na kapitbahay o kaya yung nagko-comment sa'yo sa Facebook? I-unfriend mo na yon, no? Hindi, di ba? Sino lalapitan mo? Yung kaibigan mo o yung taong lagi mong maaasahan. At sino pa po? Yung alam mong kayang tumulong. Nasample ko po ito last time, di po ba na maaaring yung kaibigan mo, alam mo, maaasahan mo siya. Pero what if sinabi niya, wala rin naunahan ka na. Manghihiram, pwede ba akong bumali? Babayaran ko next week, tag-short lang talaga. Sorry, may nauna sa'yo eh. Gusto ko man, wala na. Nasaid na. So, may willingness pero walang kakayahan. Sino po yung pupuntahan natin? Yung willing at may
kakayahan. Kaya lumalapit po tayo sa Diyos. Sa tuwing nananalangin po tayo, it shows we are humble before Him because we know that we can rely on Him and that He can do and give the things that we need. Hindi po tayo lalapit sa Panginoon na kung iniisip natin, hindi naman niya tayo pakikinggan. Hindi naman tayo lalapit sa Panginoon kung alam naman natin hindi niya kaya. Pero dahil alam natin na kaya niya at mahal niya tayo, kaya po tayo nananalangin sa Kanya. So Jesus was recognized by the official as someone who has authority. So this is a royal official, a person in authority, coming to Jesus, the prophet, with authority. And also that Jesus is the authority. So bago po natin ituloy sa verse 48, mapapansin po natin na laging si Jesus hindi lamang po yung mga mahihirap, yung mga widow, yung mga bata, yung mga nasa mababang level ng society lumalapit sa Kanya. Ninalapitan din po siya ng mga taong nasa mataas na posisyon. Halimbawa po hindi si Gamaliel, sa John chapter 3. Nicodemus, Gamaliel nilagay ko dito, malito. Si Nicodemus, di po ba? He was called the teacher of Israel. This is not an ordinary teacher. Kumbaga sa lahat ng mga professors, ito yung dean. At sa lahat ng mga dean, ito ay isang scholar, isang doktor in his discipline or field. So, Jesus was approached by the teacher of Israel. Siya rin po ay in-approach, although tinuturing na mababa, ng mga tax collector. But tax collectors are someone in authority. Kahit ayaw mo yung BIR, pag siningil ka, kailangan mong bayaran. Yung tama. No, minsan kasi binabraso ka eh. Pero pag alam mong tama yung calculation, hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, mga korap naman kayo dyan lahat eh. Hindi pwedeng sabihin yun. Kailangan mong magbayad. At kailangan mong irespeto yung BIR agent or official. Di ba? Kahit pagpupunta tayo sa gobyerno, sa government offices, kahit sobrang nakaka-stress, di ba? You would still respect that person. Kahit nasabihin mo, kami nagpapasahod sa'yo, sa buwis namin galing yan. But still, he has the authority. So, Jesus was approached by people with authority. And it's the same thing also in Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Ito po yung centurion. So, itong official na ito ay iba po doon sa encounter ni Jesus doon sa centurion in Matthew and Luke. So, basahin po natin Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Para po, may kumpara po natin ang dalawang pagkakataong ito. When he had entered Capernaum, so hindi po ito sa Galilee, a centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. For I too am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he marveled, and said to those who followed him. So, balik ngayon po tayo sa John, chapter 4, verse 48. So, balikan mo natin, 47. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So, ito po yung kailangan ng official. At hindi lamang po basta sakit. 50-50 na po yung anak niya. Nasa ICU sa bahay. He was at the point of death. Desperado na ito. At kapag tayo ay desperado na, sinong nilalapitan natin? Si nanay? Si 5'6"? Yung patalim? Ang Diyos. At dito,
yung official, when he learned that Jesus came back to Cana, he went and asked him. So, for he was at the point of death. At yung anak po niya, no, ay nagde-delubyo na. So, kahit tayo rin naman po, di ba? Pag may kailangan tayo, lalapit at lalapit tayo sa Panginoon, even at the point of death. In verses 48 to 49, may kakaiba pong, or just in 48, may kakaiba pong sagot ang Panginoon. So Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. Ano po ang request ng official? He went to him and has asked him to come down and heal his son. Ibig sabihin, pumunta ka. Sa Tagalog, in Tagalog Bibles, Lord, puntahan mo yung anak ko sa bahay namin. 50-50 na siya. Ang sagot ng Panginoon dito, maliban na lamang na makakita ka ng mga milagro at senyales, hindi ka maniniwala. Bakit ganun po? Balikan po natin yung kwento nung sa centurion. Ano po ang sinabi ng centurion? Lord, kahit huwag ka nang pumunta. Kasi ako man ay isang taong in authority. Kapag sinabi ko doon sa mga sundalong under me, pumunta kayo doon, pupunta sila. At my word, they would follow. Huwag ka nang pumunta, Lord. Sabihin mo lang. Okay na ako. Naniniwala ako. I am a man in authority and I know you are a man in authority. Kapag sinabi mo, alam kong mangyayari. Dito po yung official, Lord, bumaba ka. Puntahan mo yung anak ko. Unless you see signs and wonders, you will not believe. Nakakalungkot man po, maraming mga Kristiyano ngayon ang uhaw sa milagro. Na parang kung hindi ka makakakita ng kagilagilalas na pangyayari, na kung hindi ka nakakita ng mga nangingisay, ng mga parang sinasapian, na kung parang hindi ka nakakita nung dating may cancer survivor na parang kung hindi gumaling yung taong naka-ICU, hindi ka na maniniwala sa Diyos. Maraming mga tao, even sadly Christians, uhaw sa milagro. Unless they see signs and wonders, they will not believe. May mga hindi mananampalataya, mamamatay na sila. Lagi na silang nasa ospital, dinadala sa ospital, or ilang buwan na silang nasa ospital. Tapos mananalangin sila, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Sa una, magandang pakinggan. Ang tanong ko, paano pag di ka pinagaling ng Panginoon? Paano kung isang minuto na lang, ligwak ka na? Hindi ka na maglilingkod sa Panginoon? Hindi ka na mananampalataya kay Jesus? Lord, bigyan mo ko ng financial breakthrough para makapagbigay ako sa gawain, para makapag-tithes ako. Paano kung wala? Paano kung hindi ka pinromote ng Panginoon? Paano kung wala kang salary increase? Hindi ka na ba magbibigay sa Panginoon? Isingit ko lang po sa mga kabataan, if you don't start giving tithes and offerings, kahit na kayo estudyante pa lamang, sinasabi ko po sa inyo, mahihirapan kayong magbigay kapag may trabaho na kayo. Kapag hindi nyo pa pinractice during your time as a student, most probably, you will not be able to give to the Lord when you have a job. Bakit? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung tapat ka sa maliit na bagay, maaasahan kang maging tapat sa malaking bagay. Kung hindi ka tapat sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay.
Hindi dahilan yung baon ko kasi sapat lang, ganito. Kung doon sa maliit na bagay, hindi mo ba gustong makita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo? Na kahit ika-calculate mo, kahit di ka naman ganun kagaling sa math, mag-calculator ka, alam mong kukulangin ka. Pero kung susubukan mo, no, na magtiwala, manampalataya sa Panginoon, at makita mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Dahil kapag may sahod ka na, mas mahihirapan kang magbigay. Mas mahirapan kang magbigay. Kasi yung baon mo, di mo naman pinaghirapan yun eh. Eh paano pag nagtatrabaho ko na pinaghirapan mo yun, pinagpuyatan mo yun? Lord, kahit itong unang sahod lang. Kung hindi mo kayang magtapat sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Tandaan niyo yan habang bata pa kayo. And so, dito, no, ang official is looking for signs and wonder before he believes. That's why in verse 49, sabi niya ulit, Sir, come down before my child dies. Biruin mo, sinabi na nga ni Lord, unless you see signs and wonders, you will not believe. Nagpumilit pa rin siya, Lord, puntahan mo na yung anak ko. Kung ikukumpara po natin siya dun sa pananampalataya ng centurion, Lord, sabihin mo lang, I am not even worthy na puntahan mo yung bahay ko. Sabihin mo lang, naniniwala ako, mangyayari yun. So, in verse 50, ito na po yung magandang ginawa naman ng official. So, Jesus said to him, Go, your son will live. Mabubuhay siya. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Do we believe the word that Jesus speaks to us? Kapag sinabi ng Diyos, ito yung gawin mo, gagawin po ba natin? Do we say, no, na paano natin mapapatunayan yung pananampalataya natin? If God told us to do this or not to do this, gagawin po ba natin yon or hindi? Kapag sinabi ng Diyos, I cause all things to work together for the good to those who love God, to those who were called according to His purpose. Naniniwala po ba kayo doon? I cause all things to work together for the good. All things, it means good and bad things. He caused them together. Hindi lamang sa mga magagandang pangyayari, kundi kahit doon sa pinakamabait at pinakamasaklap na chapter ng buhay mo, God is working. And God is designed or has designed this as part of a greater good for you. Kung ako po yung tatanungin nyo, mas maganda pong panghawakan nyo yung Romans 8:28 kaysa Jeremiah 29:11. Ang Jeremiah 29:11, mas sikat po siya kaysa sa Romans 8:28. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Historically and contextually, hindi po para sa atin yon. Para kanino po? Sa mga Israelita. When they were being, nung sinasakop sila ng Babylon. At ano pong nangyayari nun? Bad times. Bad times. Sino po nagsabi nun? Si Jeremiah. Pinaniwalaan po ba si Jeremiah? Hindi. Si Jeremiah na nag-iisang boses ng Diyos sa mga lupon ng mga false prophets, hindi pinaniwalaan nung sinabi niya yon. Mas sikat yung Jeremiah 29:11 kaysa dun sa sumunod na verse. Ano po yung sumunod na verse? Diba? Bakit yung 11? Alam natin. Verse 12, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. During that time, church, the Israelites, it was hard to believe, Jeremiah 29:11, kasi nasa harapan na nila yung Babylon. Nasa labas na nung kaharian nila, yung Babylon, yung mga sundalo, yung mga kabayo.
yung mga armas. And then sasabihin ni Jeremiah, "For I know the plans." Kwento mo sa manok. Sabi nila kay Jeremiah. Hindi. Peace, peace, sabi ng mga propetang ito. Ikaw, Jeremiah, minority ka. Tumabi ka dyan. So, although it was not a promise for us in the New Testament, it shows the character of God. Kaya, in a sense, pwede po natin siya panghawakan because the nature of God is to love His people, to give the best for His people. But we are in the New Testament. Mas maganda pong panghawakan yung Romans 8:28. In good times and bad times, He causes this both and all things together. Para kanino lang? To those who love God, to those who are called according to His purpose. So, do we believe the Word of God? When God said He causes all things. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang mag-abroad. Tahimik. Kapag sinabi ng Diyos, manatili ka sa Pilipinas, dito mo ako paglilingkuran. Lord, greener pasture. Pwede pa rin naman kitang paglingkuran doon, di ba? Marami naman mga church doon. Paano pag yung lahat ng mga pangyayari, nangungusap sa iyo ang Diyos, hindi anak, dito ka. Hindi, Lord, na-approve na nga yung visa eh. It's a sign. Paano hindi na-approve yung visa? Nag-submit ka. Paano pag sinabi ng Panginoon, hindi anak, dito ka lang. Dito ka muna. Hindi ko po sinasabi na lahat ng nasa abroad ay mga wala na sa kalooban ng Diyos. Paano po kapag sinabi sa iyo ng Panginoon, dito ka lang? O kaya naman, paano pag sinabi ng Panginoon, lumabas ka ng bansa? The Lord, mas gusto ko dito. Marami akong kakilala, nandito yung mga kaibigan ko, mas madaling mabuhay, ayoko na mag-adjust. Pagdating doon, uulit ako, mas mababa yung posisyon ko. Yung pinag-aralan ko, di ko naman magagamit. Okay naman ako sa sahod ko. Paano pag sinabi ng Panginoon, hindi, doon kita gagamitin? Do we believe in God's Word? And so He went on His way. Verses 51 to 52, as He was going down, His servants, yung servants ng official, met Him and told Him that His son was recovering. So he asked them the hour when he began to get better. And they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me. Actually po, ang pinakamagandang at pinaka-exact na translation doon, shall chase you. Hindi lang follow, hahabulin ka. Surely goodness and mercy will habol you. Tataglis na natin. All the days of your life, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Paano pong lumitaw yun dito? Hindi pa po nakauwi yung official. Pababa pa lang siya at sinalubong na siya nung kanyang mga servants. Sir, yung anak mo gumagaling na. Ang kakaiba rin po dito, no? Ang tanong ng lalaki, ng tatay, anong oras? Anong oras? Kapag tayo po, no, sa mga magulang, halimbawa, yung anak natin na ospital, tapos umalis muna tayo, may pinuntahan tayo, may kailangan tayong asikasuhin, tapos may nag-text sa atin, yung anak mo wala na sa ICU. Anong re-reply mo? Anong oras? Anong oras siya nalabas ng ICU? Kasi nagko-compute ako nung hospital bills eh. Ang tanong ng official, anong oras siya gumaling? At the 7th hour. In verse 53, no? The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. So your son will live. So,
dito po ang Panginoon ay nagdadala, no, surely goodness and mercy shall chase you. Hahabulin ka niya all the days of your life. And Jesus brings healing. He also brings good news. The healing was the good news. So pinapakita po dito that Jesus was not just recognized as an Israelite prophet, but he was a wonder-making prophet with authority. Kung aalalahanin, ililista po natin lahat ng mga milagrong ginawa ng Diyos. Ito po yung kakaiba dito. Meron po siyang binuhay si Lazarus, tama po ba? Anong ginawa niya? Pumunta po siya doon sa bangkay, sa libingan ni Lazarus. May bulag. Ano pong ginawa niya para makakita? Dumura siya doon sa lupa, pinahid sa mata. May mga lumpo, may mga may sakit, may mga sinasaniban ng masasamang espiritu. Anong ginawa niya? Pinuntahan po niya. Pero dito po, same thing doon sa anak ng centurion, nagsalita po siya. Hindi niya po pinuntahan yung may sakit, pero gumaling. At gumaling po at the exact moment when he said it. Do we believe that Jesus brings healing and good news? In verse 53, and he himself believed, and all his household. Balikan ko lang po yung kanina na what if po, hindi po pagagalingin ng Diyos yung sakit natin? What if po hindi tayo mapopromote talaga? Tinanggal ka pa sa trabaho. What if nalugi yung business mo? What if palala ng palala yung sakit mo? Do you still believe that He causes all things to work together for the good? Paano kung padilim na ng padilim yung buhay mo? Paano kung yung last season ng buhay mo, tragedy? Paano kung yung kwento ng buhay mo sa mundong ito, and he lived happily ever after, not? Ikaw pa ba ay mananampalataya sa Panginoon? Ikaw pa ba ay magtatapat sa Panginoon? Ikaw pa ba ay maniniwala sa Kanyang salita? Paano pag di ka nakakita ng mga milagro? Paano yung mga panalangin mo hindi tugunin ng Panginoon? I would give you an encouragement from Daniel 3, verses 16 to 18. Personally, mas favorite ko po itong magkakaibigan na ito kaysa kay Daniel. Of course, Daniel is still someone. But every time I recall the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel chapter 3, verses 17 to 19, basahin po natin. Umpisan po natin sa verse 14. Nebuchadnezzar answered and said to them, nung sa tatlo, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, binigyan niya ng chance pa, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered. Basahin ko po sa Tagalog na lang, no? Para mas. Verse 16, sumagot silang tatlo, Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari,
which is isusunog po sila doon sa pugon, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Verse 18, church, let's put our eyes on this verse. Pero, kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Pero kung hindi man niya kami iligtas, does that mean they don't have faith? No. They have. They know their God. Kaya ng Diyos, but it's a question of, is it the will of God to save them from that fiery furnace or not? But regardless, their faith, the faith of these three friends said, even if God would not save us from this trial, we will not bow down and worship to other gods. Habakkuk chapter 3, verses 17 to 19. Habakkuk 3, verses 17 to 19. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan. Verse 18, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. The book of Job, Job said to his wife, tatanggap lang ba tayo ng mga magagandang bagay sa Panginoon? Blessed be the name of the Lord. The Church of God, some Christians, they want to see good things done by God, but they don't want God Himself. They want the gift, they want the blessing, but they do not want the giver. They want the benefits of being a Christian, but they do not want to be in the presence of God. They want blessings, but they do not want God. Uhaw sa pagpapala, pero hindi nagugutom sa Panginoon. Kapag tayo po ay humarap sa pagsubok na hindi natin alam kung ito ba ay tutulungan ba tayo ng Panginoon dito or hindi, dito po masusubok ang pananampalataya natin. Tayo ba ay sasamba at mananampalataya pa rin sa Kanya? I hope, church, I really hope we will. Dahil doon po natin makikita, no? Favorite ko po talaga yung yung Habakuk. Kahit hindi mamunga, kahit walang anihin, magagalak pa rin ako. Dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Diba, doon yung pagkakataon na makikita mong tapat ang Panginoon? Diba doon mo nalilinamnam yung presensya ng Diyos? Nakikita mo lahat. Tinatanggal ng Panginoon lahat ng mga blessing. Maganda yan. Maganda yan. Pero pag nasisilaw tayo doon at nawawala yung focus natin sa Diyos, tatanggalin niya yan. Ipapakita niya, anak, masyado kang mababaw dyan. Ako ang kailangan mo. Ako ang magbibigay ng kasapatan sa'yo. Lahat po ng mga blessings, bonus na lang yon.
We want miracles, church. We want signs. Ang pinakamagandang milagro na matatanggap at mangyayari sa buhay mo ay ang baguhin ng Diyos ang puso mo. Hindi ko po kayo kilalang lahat, hindi ko po kayo kilalang lubusan, kayo po ang mas nakakakilala sa sarili nyo. Alam nyo po sa sarili nyo, kung hindi dahil sa Diyos, ano yung kaya mong gawin? Kung hindi ka binago ng Panginoon, alam mo kung saan ka pupulutin. Kung wala ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, alam mo hanggang saan mo kayang sagarin yung kasamaan mo. Mas kilala nyo po ang sarili nyo. Kung wala ka sa Panginoon. And before I move on to the last part, dahil napanood ko lang po to last few days ago, just this week. Meron pong isang vlogger, hindi ko na sasabihin yung pangalan, na binastos yung nanay ni Pacquiao. Hindi ko lang kung napanood yun na yun. No, kasi yung vlogger na yon, yung content creator na yon, binas siya, tinawag siyang sabi niya, mas ano pa nga yung nanay ni Pacquiao. So, pinanood po kay Pacquiao yon. Galit po siya. Di ba, dapat naman, nanay mo yun eh. Ito po talaga yung napakaganda kay Pacquiao, no? Kahit tayo minsan natatawa tayo sa nanay niya, iba po yung respeto niya sa nanay niya. Sabi niya, kung hindi lang ako Kristiyano, hindi mo pa ako kilala. Kung hindi lang ako binago ng Panginoon, sabi niya yun. Totoo, kaya ka naman patay ni Pacquiao ng isang suntukan lang. Kung hindi po tayo Kristiyano, alam natin kung hanggang saan yung sukdulan ng kasamaan natin. Kilala po natin, tayo po ang nakakakilala sa sarili natin. And so, in verse 54, the last one, or balik natin, and he himself believed in all his household. He himself believed. Di po ba naniwala na siya kanina? He believed the word of God and went away. Ano po yung pinaniwalaan niya? That God, Jesus, healed his son at that moment. Now, the second time that he believed, hindi na po ito yung belief na kaya niyang pagalingin kasi na-witness na, nangyari na. Ano po itong paniniwala na ito? Ano po itong pananampalataya na ito? Pananampalataya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Hindi lamang siya isang propeta. And he himself believed and all his household. Church, let us have this desire na yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kasama natin sa bahay, that they would also believe. Personally, my prayer, hanggang 4th and 5th generation, Kristiyanong pamilya po. Ipanalangin po natin yon yung sa mga anak natin. Lord, kung kahit na ngayon hindi pa, pero dahil ikaw nag-iisa, kung ikaw lang yung Kristiyano sa pamilya nyo, it is a Christian family. It is a blessed family, kahit ikaw lang mag-isa. Dahil God blesses them because of you. Ang panalangin ko po ngayon, Lord, lahat ng 25 kong magiging apo, kinokondisyon ko na po yung mga anak ko. Ilan yung gusto niyong maging anak? Sabi nila, 2. Malungkot yon. Sabi ko, 5, no? 5. Lord willing, I want to see my 25 grandchildren knowing and serving God. Hindi po ba napakaganda nun? Wala ka mang maipamana. Makita mo yung mga anak mo, apu-apuhan mo, kahit yung mga hindi mo na makita. 4th, 5th generation, kilala ang Diyos. This was now the second sign that Jesus did when He had come from Judea to Galilee. Church, lahat po ng milagro ay katibayan kung sino ang Panginoong Diyos.
kung sino si Jesus. Kaya niya po ginawa yon. Hindi lamang para magpakitang gilas. Hindi para magpakitang, para pagmayabang niya, o di ba, kaya ko? Ayaw niyo kasing maniwala. Hindi po. Para patunayan na siya po ay Diyos, anak ng Diyos. Siya po ang Kristo. At lahat po ng senyales dapat papunta sa Kanya. Marami pong mga tao tumitigil dun lang sa miracle. Pagkatapos nilang ma-witness yung miracles, yung signs, yung wonders, wala na. Na-example ko na to before. Pag ba umakyat ka ng Baguio, nakita mo yung leon, bababa ka na agad. Hindi pa. Sign pa lang yun. Na nasa Baguio ka na, pero sign papunta, akyat ka pa. Yung mga ginagawang pagpapala po ng Diyos sa buhay natin, yun po ay mga signs papunta para mas lumapit po tayo sa Panginoon. Kung may mga magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon, praise God. May that lead us closer to Him. Kung may mga sakit po tayo, Lord, use this. Last week po, wala po nagpa-pray kay Pastor Romel. No, lahat tayo biglang magagaling. Walang sakit. Hindi ko rin po alam kung gusto niya magpa-pray sa akin kasi sinabi ko na po before, pag may mga sakit po at gusto magpa-pray sa akin, ang una ko pong pinagpa-pray ay gamitin ng Diyos yung sakit para tumibay ang pananampalataya nila. Hindi muna gumaling. Totoo po, hindi ko muna pinagpa-pray na, Lord, pagalingin siya. Ang una ko pong panalangin, Lord, gamitin mo yung sakit. Kasi kung gumaling siya, tapos na wala na rin, sayang. Lord, gamitin mo yung sakit para lumalim siya sa pananampalataya. Kung di siya Kristiyano, Lord, gamitin mo yung sakit para makakilala siya. Makita niya kung sino ka. Let us stand and sing a song. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay isinulat ni John so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Do you believe that, church? Jesus is the Christ, the Son of God. And do you believe that in His name you have life? Let us sing this song with all our hearts. Amen. Hallelujah. Let us all sing this song. Be still, there is a healer. His love is deeper than a sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Be still, be still. There is a healer. Amen. His love is deeper than a sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Oh, Jesus. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart
Ama namang Diyos sa kalangitan, Ikaw ang pinaka nagmamahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na binigay ang lahat, binigay ang pinakamagaling, pinakamaganda ang iyong anak para sa amin. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong Banal Espiritu ang nananahan sa aming buhay at kami inyong kinukulob sa inyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa naisulat na pangyayaring ito patungkol sa aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay buhay at nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng kalusugan at kabusugan sa aming mga kaluluwa. At alam namin, Panginoon, na hindi po babalik ang iyong salita na hindi na-achieve ang kanyang purpose. Lord, may your will be done in our lives as we receive your word, as we have heard your word, O God. Lord, as we have prayed earlier, huwag niyo pong hayaan na hindi kami napagpala sa umagang ito. May you bless us, O God, that the people will see ng mga anak ng Diyos ay hindi pinapabayaan. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, hindi niyo po hinahayaan na kami mabuhay ng malungkot o nalulugmok. Makita, Panginoon, na ang mga Pilipinong Kristiyano ay may kakontentuhan, may kagalakan at may kapayapaan sa kanilang mga buhay. Panginoon, dinadalangin namin na sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, kayo ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon. At patuloy, O God, na tulungan niyo po kami na sa araw-araw ng buhay namin, kami ay manampalataya. Na sa araw-araw ng buhay namin, bagamat bababa at tataas, Panginoon, hindi ka nagbabago, ikaw ay tapat. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami tatalikuran. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, na sa mga pagkakataong kami ay sinusubok, Lord, makita namin ang inyong katapatan. Makita namin ang kagalakan sa inyong presensya. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. And all of God's people who believe and continue to believe and wants to continue to believe, say Amen.